Ito titignan lang natin na kung ano yung mga nakakamiss kay PRRD. Ito yung mga dahilan kung bakit PRRD pa rin ang malakas sa taong bayan. As you can see dito, no? Current president po ito. Ayan, nakikita nyo na ngayon. Piplay natin na, as you can see. Ayan. Tingnan mo, kumakaway. Sino kinakaway niya? Hindi nga, hindi pinapansin. Current president yan. Pero nakasimangot yung mga tao, nandyan lang sila dahil may AIX, ayuda, tupad, or whatever na ano. Tingnan mo, nakayuko na sila. Hindi sila pinapansin. That's the difference of pag wala kang ginagawa talaga, pag inutil ka talaga, hindi mo na ano. Pero tingnan natin si PRRD, isa-isahin natin kung ano yung mga nami-miss kay PRRD. Like for example, ito matinding tanong to. Pag si Marcos to, While trying to protect civilians, to protect the youth, you sometimes, and you admitted that in one of your interviews, that innocent civilians could have become victims. Do you think it is a fair price to pay? Just like in the Americans, when they drop a bomb there, so powerful that it also kills other civilians. But you are not America. Do you feel sorry for? But we are talking of human liability. So it doesn't say that because they're Americans are exempted, and just because I am just a small time government official, I am not exempted. So what's the fairness there? Okay. No, when they drop bombs, they kill so many villages and. There's not even a whimper. America invaded Iraq. What was the excuse? That there were weapons of mass destruction. And yet when they invaded Iraq, so many people were killed. So where is justice now? So I think it's really hard to avoid. It meaning to say justice has to be equal. It cannot be a justice for one and justice for another set of standards for two. It has to be equal. Is that the reason why you turn away from America? Yes, because they refuse to understand my predicament when they knew that they were also in the same predicament on a larger scale. I never... With conviction pa talaga si PRRD. Tama siya eh. Hindi tayo pinakinggan. Mababa ang tingin sa atin nung Amerika. Kaya ganyan. Nakita ninyo kung ganyan talaga siya magsalita, kung si Marcos yan, ganun siya, diba? Nung nanalo siyang presidente at alam naman natin ang National Security Council ay kasama yung mga ex-president. Ginawa ba ito ni Marcos? Never. Never niyang ginawa ito na i-meet yung mga ex-presidents. In fact, the very first time pa lang, in all of the NSC meeting, never na ininyayahan at inimbitahan si Vice President Sara Duterte. Pero ito, tignan nyo si PRRD. Yes. Thank you. All right. Thank you. Believe ka. All right. Thank you very much. Mga ex-president, andyan pa si Pinoy. Ginawa ba ni yan? Diyan pa si Lenny. Vice President siya dyan. Ginawa ba ni Marcos yan? Never. Sabi nga ni VP Sara, never siyang in-invite sa NSC. Diba? Nakakabilib. Kasi yun yung mandato ng NSC, diba? Anong ginawa ni Marcos? Nung bumisita naman si PRRD sa Hong Kong, grabe, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga bodyguard. Mga Hong Kong police ang bodyguard. Believe ka talaga. Sa totoo lang, grabe ang pagbantay sa kanya. Inoffer ang Hong Kong government ang pagbantay sa kanya. Tingnan nyo yung mga Pilipino. Puno yung mga streets. Grabe. Parang si Panelo yun Kapapanalo niya yan.
Oh, tignan mo yung mga bodyguard. Hindi po yan mga Pilipino. Hong Kong government. Tignan niyo yung mga Pilipino. Talagang sobrang tuwa. As in. Yan ang difference. 2 years pala. O 2 years na niya dito. Pero believe ka. Nanalo siya within 2 years. Pumunta ng Hong Kong. Ayan si VP Sara. Kumain sila sa Jollibee. Ito, ang nakakatuwa. Nung presidente siya, December 4, 2017. Kapapanalo niyang presidente, 2017. Pumunta siya ng Greenbelt. Tingnan mo yung mga tao. Artista. Tingnan nyo. Hindi na makadaan si PRRD niyan. Hindi makadaan. Hoy, paraanin nyo naman. Sino ba yan? Artista ba yan? Ang title pa ng Rappler, Duterte goes shopping at Greenbelt. Wow, shopping ka agad. Wala nang madaanan si PRRD. Yan. Grabe. Grabe yung mga tao. Hindi magkamayaw. Ayan. Oh, puno. Wala nang madaanan. Ay, anong presidente siya dyan? Ngayon, nung siya ay umalis na, ganyan pa rin. Nung citizen Rodrigo Duterte, ganyan pa rin. Davao City. Mahal ng mga tao sa kanya. Why did you decide to come here po after Malacanang? Kain. That's my favorite restaurant. So you often come here Kaya po namamasel talaga? ako doon sa Rilo kasi mga kumari ko yung tatlo doon. Kinuha ako ng ninong sa isa. Sa eksklusibong panayam ng Daming tao pa GMA rin. News sa dating The Pangulo, same. hiniling niya sa sambayan ng Pilipino na suportahan ang bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. There's a new government. The transition has been completed. And we only have one country. And so we only have one president. He is now the President. head of government. We should give to Marcos our full support. Huwag na natin guluhin kasi isang bayan lang to. Pagka wala ng katapusan, this country will never find peace. Bagamat halatang pagod, all smiles pa rin si Duterte at game na nakipag-selfie bago tuluyang nakapasok sa isang restaurant para mananghalian. Kagabi, So nakita niyo kung gaano karami ng support ng tao sa kanya noong siya ay presidente. Ganon din karami ng taong support sa kanya nung hindi na siya presidente. In fact, nung siya ay presidente, nagawa ba ito ni Marcos? Balik Davao! Yung sumakay sa ordinaryong pampasaherong eroplano? City, si Pangulong Rodrigo Duterte na sumakay kagabi sa isang commercial plane. At gaya ng ordinaryong pasahero, dumaan din siya sa mandatory security check sa airport. Nakipagkamay pa siya sa mga kasabay na pasahero. Umuwi ang Pangulo sa Davao sa kabila ng umano'y bantaroon ng grupong ISIS. May security threat, ISIS threat daw sa Davao ngayon, sir. Hindi sa akin, sa akin. I heard they're offering billions. But do not to read. You have your vice president. Kaya nga tayo may vice president. Sabi ng Malacanang, ang pagsakay ng Pangulo sa commercial plane ay pagbibigay halimbawa sa iba pang kawani ng gobyerno na huwag humiling ng VIP treatment. Tuwang-tuwa naman ang kasabay ng mga pasahero ng Pangulo dahil napaaga ang kanilang flight. Nagawa ba yan ng presidente ngayon? In fact, yung presidente ngayon, grabe yung paggamit nila sa mga private planes, yung chopper, napagamit pa sa iba. Alam mo yun, grabe. Itong presidente na to, talagang good model, role model talaga ito. And speaking of plane, nagawa ba ito Binig ni Marcos? Tignan ninyo. Yan ni Pangulong Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa
7 bilyong pisong utang di mano nito sa Utang. gobyerno. Banta pa ng Pangulo, ipapasara niya ang NAIA Terminal Nagawa ba to ng President Marcos? In fact, ano bang ginawa niya sa NAIA? Binenta, binigay kay RSA. 2 na eksklusibong ginagamit ng PAL o ng Philippine Airlines. Nakikipagtulungan naman daw ang PAL para mabayaran ang kanilang obligasyon. Isa dito, I did not accept his money. He is a contributor. Sabihin ko na, lusyutan. Doon na rin, sabi ko no. Sabi ko, thank you, but other guys there. You are using government buildings, airport. You have a back utang dyan sa runway, di mo binabayaran. Ayon kasi sa Department of Transportation, may mahigit 7 bilyong pisong bayarin ng PAL sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Manila International Airport Authority o MIAA para yan sa navigational charges at iba pang bayarin. Malaking Grabe, no? 7 billion na utang. Ang tagal-tagal na yan. Ang daming presidente nang dumaan. Siguro ganyan ginagawa ni Lucio Tan, no? Pag during election, gustong bigyan ng suporta, pera, para pag nanalo, hindi, alam mo yung ganyan, may mga tax evader, mga ganyan. At saka, for your information, itong si Lucio Tan, isa sa mga cronies ng mga Marcos. Oo, totoo yan. Kaya nga ganyan. Makikita nyo yung mga mayayaman sa Pilipinas, yan yung mga isang pinagpasahan ng yaman. Cronies ng mga Marcoses. And speaking of sinisingil ng mga utang-utang na ganyan, hindi lang kay Lucio Tan. Ito, pati sa tubig. Si Pangulong Duterte ng bagong kontrata para sa mga water concessionaire dahil tagilidan niya ang gobyerno sa kasunduan nito sa Manila Water at Maynilad. Kasunod po yan ang ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Singapore kung saan pinagbabayad po ang Pilipinas ng bilyong-bilyong piso dahil sa lugi ng mga water concessionaire. Nagbanta pang Pangulo na kakasuhan ng economic sabotage at ipaaresto ang mga dawit sa mga kontrata na ayon sa kanya ikinalugi ng mga Pilipino. Let us stop this business of milking the people. Ipapile ko to. Economic sabotage and I will arrest them. Gigil sa galit si Pangulong Duterte nang magtalumpati sa Malacanang kagabi. We are being milked. Hindi kaya ito ng Marcos. Hindi niya kaya to. Imagine yung inaaresto mo o yung kinakalaban mo, mga oligarko yung mga yan. They've been reigning for all over these years sa mga nagdaang presidente. Pero ito talaga ang nakakamiss kay PRRD. By billions. Grabe. And pinapabayad pa tayo ng mga fines and penalties. Yan nasingil yan ng gobyernong Duterte yan. Ang tanong kaya ngayon sa Marcos administration, baka nagsipagbalikan ng estilo ng Maynilad water na ito, no? Tapos sisingilin sa atin. Kaya nga nagsitaasan yung ang daming mga doon sa bills ng tubig natin, daming mga hindi natin alam. Pati yung mga loss of consumption isisingil sa atin pag nag-brown out. Grabe talaga, no? Kaya talagang ibang-iba si PRRD. And speaking of ibang-iba, yung mga nangyari sa mga OFWs natin, Appeals na talagang kung makikita ninyo, may pagmamalasakit siya. Nagbanta siya ng deployment ban. Pero itong si Marcos Jr., wala siyang pakialam. Kahit na may life or death sentence na kababayan natin, walang pakialam. Tatawa pa nga yan. Kay Pangulong Rodrigo Duterte ang overseas Filipino worker na nailigtas sa parusang bitay sa United Arab Emirates. Ayon sa Pangulo, nagbanta siya na magpapatupad ng total deployment ban ng mga OFW kung itinuloy ng UAE ang pagbitay sa Pinay worker na si Jennifer Dalquez. Ito ang balita ni Rosalie. Biruin ninyo na isalba yung buhay ng mga to. Hindi lang yan si Jennifer Dalquez, marami yan sila.
Kita sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak. Ngayon, si Kakdak, Hans Leo Kakdak, wala, himod puwet na kay Marcos. Kikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez. So yan, nasave yan ni PRRD, ang buhay niyan. Pero lately, may isang Pilipinong binitay sa Saudi. No? Walang pakialam si PRRD. Kung sa international na kayang-kaya ni PRRD na sawatain, paano pa kaya yung sarili niyang pulis? Speaking of that, tingnan ninyo. Sa ating mga... Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko putang. Tumingin kayo sa akin. Dito sa mata ko. Psst, look at me. Ito mga pulis ha. Mga... Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung putang ina anong pag ganun kayo ng ganun, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Pero ngayon, anong sabi nila? Hindi, okay lang yan. Magdroga sila kasi pampahaba yan ng kanilang oras. Grabe nang ngayon, no? Saka tingnan nyo, hindi lang ganyan. Si PRRD may care talaga sa kanyang mga tao. Yung minsan nagiging emotional yan eh. Speaking of emotional, Marawi to eh. Bantay sarado si Pangulong Rodrigo Duterte nang pumunta siya sa ground zero ng operasyon ng gobyerno laban sa teroristang grupo ng Maute sa Marawi. Naka-Philippine Army pattern na camouflage ng Pangulo. Kita mula sa sinasakang helikopter ng Pangulo ang pinsalang dulot sa Marawi. Pinili raw ng Pangulo na bumisita na sa mga sundalo kahit hindi pa tapos ang bakbakan. Saka mas pinili niyang bumalik kasi may meeting siya kay Putin sa Russia. In the middle of this, may ganito, bigla siyang bumalik ng Pilipinas. Ayaw ko pumunta dito yung this time na. Wala akong participation sa ligaya. Namigay ang Pangulo ng grocery at mga relo sa mga sundalo. In-inspection din niya ang mga armas na nabawi ng militar sa Maute. Sa isang punto, habang kausap ang mga sundalo, tila nagpipigil ng damdamin ng Pangulo. Ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kong mabasa ko yung paper. Mababasa ko yung mga ilang casualty. Your life is not less important than mine. Kasama ng Pangulo si National Security Advisor Hermahenes Esperon na sa presscon ay tila nagpipigil din ng luha. Ikaw din kaya ang nalagasan. Grabe yung moral support ni PRRD, no? Kaya nga nakita ninyo nung panahon ni PRRD, hindi siya nagdalawang isip na doblehin ang sahod ng military personnel natin. Nangako ako noon, and remember this, may budget na dyan. Ang nangako, hindi sila, ako. Nadagdagan ko yung sweldo ninyo. Wow. Eh wala sa budget, sabi ko kay Secretary Jokno, mapahiya ako sa mga sundalo. Sabi ko, you have to look for a way. Starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. Wow. Pangako ko, dublado. Kahit ako, tatas ang balahibo ko dyan. Ang sarap ng siyempre, kumbaga yung yung na-appreciate yung ginagawa nila para sa bansa natin. So you will get it. Anong ginawa ng Marcos administration ngayon? Binawasan pa yung kanilang pension at nade-delay pa. Grabe yung Marcos administration. Saka, I assure you, walang nagmahal noon. Nangako siya nung kampanya,
tinutupad niya ngayon. At tinupad niya, yun, ini-enjoy ng mga military personnel ngayon. Sa police. Pero ang ginagawa ng Marcos administration ngayon, wini-weaponize niya yung military personnel laban sa atin. Grabe ka ah. At hindi lang yun. Nakaya bang gawin Senate ito ni President Marcos Jr.? Makipag-dinner sa mga wounded. Aquilino Pimentel III, Jerome. Dinner with the wounded in action. I'm not good at, Tagalog. Ayan. Bantay, ha? Ayan. Parang mga forward mo wounded lang. yan, ha? Tapos binigyan ng wheelchair na ganyan. Sekretary lang naman pati yung Senate President. Pero si Marcos Jr., dinner with the mga elite. Yun, dinner with the elite ang ano niya ngayon. Ito pa, bumisita sa ospital ng mga sugatan. Si Marcos Jr., walang pakialam kahit ma-ambush ka pa dyan. Punta mo ng Manila. Hindi kayang gawin to ni Marcos Jr. Kaya talaga namimiss ng tao. Ayan, mga wounded cops. Ultimo nga yung naputulan ng daliri na Coast Guard natin. Bumisita ba si Marcos? Hindi. Yung mga na-ambush sa Mindanao, bumisita ba si Marcos? Never! Kanang lingaha dre. Sir, dito siya makapindi. Okay na yung pero okay. Di ba mo sir? Ako ang saludo sa inyo. Nakakay problema. Grabe, no? Sa Marawi pa yan, bago pa sila lumipad. Pumuntang airport, papuntang Manila, bumisita si PRRD. Speaking of airport, di ba maalala ninyo sisibakin tanimbala noon? Sa pwesto ni Davao City Mayor Duterte. Nawala ito. Ito ang lagi natin kinakatakutan pag tayo umuwi ng Pilipinas o lumalabas ng Pilipinas. Ang lahat ng empleyado ng Ninoy Aquino International Airport o naiya kung mayroon pang tanimbala scheme sa paliparan. Kayong nasanaya, pag may tanim pa dyan, lahat kayo sibak. Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Kaya nawala yan. Grabe ang takot ng mga OFWs dyan. At nung siya ay naging Pangulo, taliwas sa mga, halimbawa, yung mga nahuhuli sa busway ngayon, ang daming mga mayayaman, pati senador, na lumalabag dyan sa busway, dumadaan, parang feeling entitled. Pero mismong si Pangulong Duterte, nung siya naging Pangulo, talagang sumunod siya sa protocol. Pati stoplight tumitigil. Kagabi, hindi man mabigyan ng pagkakataong makita ng personal ang bagong Pangulo, sapat na para sa ilan ang malamang nasa iisang lungsod lang sila ni Duterte. Mababawasan yung mga magnanakaw, yung mga snatcher. Kahit maglakad ako dyan, hindi na ako matatakot. Natutuwa rin kasi mababawasan ang krimen. Mag-aalas 10 ng umaga, lumabas na mula sa hotel ang convoy ni Duterte. Mabilis ang andar, pero batid ang disiplina ng mga sasakyan na tumigil sila sa stoplight. Kada stoplight. Wala pang kalahating oras, dumating na sa palasyo ang convoy. Sa ganitong mga katangian, naniniwala ang ilan na matutupad ang mga pinangako ni Duterte. Mr. Duterte, ikaw lang ang aming pag-asa rito. Nakikita ko, unti-unti nang naalis yung mga drug user. Ngayong formal nang nakaupo sa pwesto bilang ika-16 na Pangulo, umaasa ang maraming Pilipino na mararamdaman na rin nila ang pagbabago. Which is natupad yan ni PRRD. Kasi tingnan nyo, kahit nung siya ay Pangulo na, talagang hinaharap niya lahat yan. In fact, tingnan nyo, ito. Sorpresang hinarap niya yung mga magsasaka. Duterte ang mga magsasaka. Kasi ngayong mga rallyista na delikado, hinarap niya Kang mahigit 1 linggo nang nagrarally sa Mendiola. Matapos pakinggan ang kanilang mga hinaing at pangakuan ng solusyon sa kanilang problema, inanyayahan pa ng Pangulo ang mga magsasaka sa isang hapunan sa isang hotel. Balitang hatid ni Ian Cruz.
Mula sa tapat ng Centro Escolar University, naglakad si Pangulong Duterte patungo Mendiola. Ang una niyang pagtungtong doon, mula nang maging Pangulo, ang kanyang pakay, ang rallying ito ng mga magsasaka. Grabe, no? Nag-rally sila sa Mendiola for a week. Hinarap ni PRRD. Si Marcos, no. Mula sa Tagum, Davao del Norte. Ang gagawin ni Marcos, pipigilan pa niya yan. Padadala niya yung mga kapulisan at pipigilan pa. Hiling ng mga ralisa, maibigay na ang mga lupang sinasaka na kinamkam umano ng isang kumpanya ng saging. Kinumusta ng Pangulo ang kanilang kalagayan. Nung Mayo, una pa nag-rally sa Mendiola ang mga ito. At nang makausap na ang kanilang mga leader, kung makumpleto yung requirements ng batas. Yan ang dapat. Oo, hindi lang yan. Pati sa EU, binantaan pa niya. No, the ambassadors of those countries listening now. Tell me, because we can have the diplomatic channel cut tomorrow. You leave my country in 24 hours. All. Alice. All of you. Do not come to this country again. We do not need you. You want to expel us? You try. Your $1,000 will earn 1 million pesos for me if you can expel us from the UN. Bakit? Grabe. Papaya kaya ang Russia pati China? Ulul pala kayo. You think China and the rest of the countries of ASEAN will agree to that? Where will be the crucial vote that would come? It's a Security Council. And you think that China and Russia will allow that? Hindi. Kasi ang pagtingin ninyo kasi sa amin, walang alam sa charter ng United Nations. You think that we are idiots. A bunch of morons here. You are the one. And they threaten us. I said that they will have us expelled from the UN. My God, do it, stupid. Do it now. Start delisting the Philippines from the UN. Hindi nila nagawa yun. In fact, ito pang sabi. Lawyers, EU. 7 idiots there, lawyers all. Sabi nila, this guy, this leader has been heard threatening or intimidating with death criminals. Anak ka ng... That prompted me to write letters. And it is out. I invited President Obama, the Secretary of State, the United Nations, the Human Rights Commission, and the EU. Come here, investigate me. But give me also the right to be heard. So I will have to ask you questions after questioning me. Sige, takay dito. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and I'll play with you. I am very sure, they cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Hindi talaga magawa ni Marcos to. Paikutin kita. You know, I said, I've been a trial lawyer for 8 years. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. Layo niya kay no? Layo ni Marcos dito. In fact, pati nga yung nung dating president doon, si Obama, tingnan niyo. Obama. No, I do not want to pick a quarrel with Obama, but certainly I would not appear to be beholden to anybody. I only am answerable again to the Filipino people who elected me as president. Period. Nobody but nobody should interfere. This is an independent country. Nobody has the right to lecture on me. God, do not do it. Kababuyan tayo doon. Ginawa mo sa akin yan. I do not accept that proposition that anybody is superior than me. We're supposed to be equal there.
My country might be small, hardly keeping up with the economic problems, but I will not allow myself to insultuhin mo yung Pilipino. We have long ceased to be a colony of the United States. Totoo. Alam mo, marami dyan mga sa kolumnista, they look upon Obama and the United States as if we are the lapdogs of this country. I do not respond to anybody but to the people of the Republic of the Philippines. Wala akong pakialam sa kanya. Who is he? When as a matter of fact, at the turn of the century, before the Americans left the Philippines in the pacification campaign of the Moro in this island, there were about 6 million ang population ng Moro. How many died? 600. If you can answer that question and give the apology, I will answer him. Who is it to confront me? As a matter of fact, he has too many. America has one too many to answer for the misdeeds in this country. Totoo. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakatigil ng apology niyan. Pero anong ginawa? Anong ginawa ni Marcos ngayon? Himod puwet. Para lang sa kanyang interes. Anong ginawa? Inuuto tayo maglagay daw ng EDCA kasi para sa humanitarian, para sa maritime security natin, na may naputulan ng daliri, ini-spray tayo. Anong ginawa nila? Pinahiraman ba tayo ng kanilang career? Wala. Tumulong ba sila sa magpapatrol? Wala. Inuuto tayo hanggang ngayon. Oo. At saka hindi lang Amerika ang tinreten na tinakot ni PRRD. Pati Canada, tignan nyo. Banta po ng gera si Pangulong Duterte laban sa Canada. Dahil yan sa toneladang basura. Maraming taon na problema ng Pilipinas to Nitong ilang taon nang nakatambak dito sa Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, patatapunan niya ng basura ang Canadian Embassy. Nakatutok si Lea Alvis. Grabe yan Taong 2013 hanggang 2014, nasa 103 container vans ang ipinadala ng kumpanyang Chronic Incorporated na nakabase sa Ontario, Canada sa Pilipinas sa isang Philippine consignee. Ang laman ng mga ito, 2,000 toneladang basura tulad ng gamit na hiringgilya at maruruming diaper na hanggang ngayon ay nabubulok sa isang landfill sa Capas, Tarlac. Ang iba, 6 na taon nang nakatenga sa Subic Port. Ito'y sa kabila ng paghain ng ilang diplomatic protest ng Pilipinas sa Canada para bawiin na ang basura. Only Duterte did this. Bigat ang banta ni Pangulong Duterte na tila napuno na. I want a boat prepared. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa Pampanga matapos ang Ridol noong Lunes ng hapon. Diyan why natin ang Canada? We'll declare war against them. Kaya man natin yan sila. Sa uli ko talaga. Tingnan mo. Ikarga mo yan doon sa barko. Load it, the containers to a ship and advise Canada, I will advise Canada that your garbage is arriving on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Yung iba mga limang truck, buhos mo dyan sa Canadian Embassy. Totoo, ma'am. Pabutin mo na gano'n. Sa isang pahayag, tiniyak ng Canadian government na handa silang resolbahin ng issue. Yun! Yan ang dapat. Si Marcos, walang pakialam. Why? Because it's journalist. Ano pa ito? Sinermonan yung media. Akala na mga kritiko ni Duterte na magsusori o magpapaliwanag man lang siya, ito ang natikman nila. Just do not with me. Mahabang sermon pati mga media na sermonan. Inabot ng media, partikular sa umunay talamak na korupsyon sa kanilang hanay. Huwag na tayo magbulaan dito. I'm saying this without excuses. No apologies, no nothing. You like to hear it? Fine. If you don't, so be it. That's the truth. Huwag tayong alam ninyo yan. They abound the vultures pretending to be journalists. Maraming mamahayag pa rin naman daw ang malinis at tapat sa kanilang propesyon. Pero ayon kay Duterte,
Ang problema dito, every son of a who claims to be a journalist makes money out of it, milking money, extorting money from the people, and he is killed and is glorified because he's journalist. There's always a paid hack. It's not only in other professions. Police, do not ever think that you are in a field of purity. Tapos magsalita kayo din Islami for what? God. Pero nare-respeto niya pa rin yung mga karapatan ng mga mamahayag. Anong ginawa ng Marcos administration ngayon? Kinakasuhan, kinokontempt, pinapatawag ng hearing sa Senado at gusto sa House at gusto nilang i-contempt. Ganon. At ipinasara yung SMNI na tumulong kay Marcos administration nang hindi man dumaan sa kagaya ng pinagdaanan ng ABS-CBN. Nakita ninyo? Grabe talaga. And in fact, kahit nga sa sa BIR, tignan ninyo. Sisilip na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa BIR kung nagbabayad ng tamang buwis ang mga mayayamang negosyante. Kabilang ang mga nauna niyang tinukoy na mga umano'y oligarch na gusto niya raw wasaking. Nakatutok si Ray Alvin. Tax evader. Pagkatapos ng umuri mga drug lord, pusher, addict at mga protektor, listahan naman daw ng mga big-time tax evader ang susunod na ilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. I hope you guys who have not been paying your taxes, especially kayong mga mayayaman at yung mga oligarchs. Wala yan kay Marcos ngayon. Mismong siya hindi nagbayad ng kanyang tax. Tapos ibebenta pa yung mga ari-arian natin na iya. Diba? Anong pinagagawa ni Marcos ngayon? Sabi niya, magbayad kayo ng buwis, sabi niya sa mga tao. Pero siya hindi nagbayad. Kindly settle your tax cases. Kumustahin kaya natin si Lucio Tan ngayon? Baka meron na namang back taxes ngayon, ha? I would hate to read your names in public and maybe authorize your arrest. Yung mga big time tax evaders. Ipasisilip daw niya kay BIR Commissioner Ayan, panasisilip. I mean, we could go on and on. Marami tayong mga bagay na nakakamiss kay PRRD. I mean, long list po yan. Kaya makikita natin ito kay Marcos, kita ninyo, hindi nga siya pinapansin. Kasi wala siyang kwenta, hindi niya magawa itong lahat ng mga pinakita natin kay PRRD. Nakasimangot sila at ayaw nila. Sinong kinakawayan niya dyan? Diba? Oh. Kasimangot sila. Oh. Wala, hindi nila pinapansin. In fact, kahit yung mga dilaw, ayan, nag-ano sila, ang sigaw ng mga tao, Duterte! 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 Mas maganda yan, para mayaman! Napahiya sila dyan. Sila Dilima. Duterte! So anyway, we could go on and on, pero talagang nakakamiss si PRRD because of that. Marami talaga siyang mga achievements. First thing na pag-upo. And even nung kampanya at saka nung pag-upo niya, tinupad niya yung mga sinabi niya. Hindi man perfecto, pero talagang nakita natin malaking pagkakaiba sa mga dumaang presidente. At ngayon, bumalik na tayo doon sa mga estilo bago naging Duterte administration. Ngayon, bumalik na naman tayo doon. Kawawa talagang ginagong Pilipinas.